Hello ulit sa ating mga momshi at popshi! Alam niyo bang hindi lang simpleng hika ang epekto ng asthma sa mga chikiting natin? Naku, pati sa growth and development nila, naku, apektado rin. Curious kayo kung paano? To know that and to keep your little ones healthy and happy, let's watch Baby Talk. Magandang umaga mga kasangbahay. I'm Dr. Katrina Florcus Dacanay, your pediatrician for today. Nakakabahala kapag mukhang nahihirapan or mabilis ang paghinga ng ating mga anak at kapag ang paghinga niya ay maingay or parang sumisipol. Ito ay isa sa mga posibleng sintomas ng asthma. Isa ito sa mga pangkaraniwan at pangmatagalan na sakit na nakakaapekto sa mga bata. Ngunit paano nga ba natin maiiwasan na magkaroon ng asthma ang ating mga anak? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw, so let's start our discussion now. Ang asthma ay isang kondisyon kung saan ang daanan ng hangin sa katawan ay namamaga, sumisikip at napupuno ng plema. Dahil dito, hirap pumasok ang oxygen sa katawan ng bata at siya ay nakakaranas ng mga sintomas tulad ng mabilis na paghinga, hirap sa paghinga, paglaki ng mga butas ng ilong kasabay ng paghinga, pag-alon ng dibdib at tiyan at pag-angat ng mga balikat sa tuwing siya ay humihinga, madalas na pag-ubo, paninikip ng dibdib, napapagod or nahahapo, hirap o ayaw kumain at tumede, o kaya naman bluish na kulay ng labi, mukha at ng mga nail beds. Ang bata ay may risk factor na magka-asthma kung isa o parehong magulang ay mayroon ding kondisyon na ito, o kaya ay mayroon ng kanyang kapatid or kadugo na kamag-anak. Ang atake ng asthma ay natitrigger ng exposure sa mga allergens at irritants sa paligid tulad ng usok sa sigarilyo or vape, air pollution, alikabok, dust mites, molds, at pati viral respiratory infections. Kung ang asthma ay hindi na-control na mabuti, ito ay pwedeng magdulot ng mga complications sa kalusugan, maapektuhan ang pag-aaral ng bata dahil sa pag-a-absent sa school, o kaya naman ay dahil siya ay na-hospital dahil sa sakit. Ang asthma ay nakakaapekto din sa mga activities ng bata tulad ng sports, paglalaro at pagtulog. Ang treatment ng asthma sa bata ay depende sa kanyang edad at kung gaano kalala ang symptoms. Ang goal sa pag-treat ng asthma ay ang makontrol ang symptoms. Walang limitation sa physical activities, minimal or halos hindi paggamit ng mga quick relief inhalers at maiwasan ang side effects. Kadalasan ay nagbibigay ang inyong doktor ng inhalers at mga gamot na tutulong paluwagin ang paghinga ng bata. Pwede din siyang magbigay ng mga gamot para sa allergies kung ang sanhi ng asthma ay allergies. Magbibigay din siya ng gamot na pangmatagalan na kontrol ng symptoms. Ang inyong doktor ay magdi-discuss din ng asthma action plan, lalo na kung severe ang asthma ng bata. Ito ay para alam nyo ang gagawin kung may atake ng hika ang bata, ano ang medications para makontrol ang hika at ma-identify agad kung may symptoms ng atake ng hika ang bata. Unfortunately, ang asthma sa bata ay hindi curable at ang mga symptoms ay maaaring tumuloy or bumalik kapag siya ay adult na. Ngunit sa pamamagitan ng tamang gamutan at konsultasyon sa inyong mga doktor, ang symptoms ng asthma ay makokontrol ng mabuti at maiiwasan ang mga complications. Ang asthma ay hindi din completely maiiwasan, ngunit may mga hakbang kayo na pwedeng gawin upang maiwasan ng inyong anak na mag-develop siya ng asthma. Una, iwasan ang usok ng sigarilyo at vape, gayon din ang second-hand smoke. Iwasan din ang air pollution at maduming hangin sa paligid. Iwasan ang mga natukoy ng triggers ng atake ng hika at magpakonsulta sa doktor upang malaman ang gamot kapag may symptoms at mga maintenance na gamot upang makontrol ang hika at maiwasan ang pag-atake. Encourage din ang inyong anak na maging active at mag-exercise or sumali sa sports upang matulungan ang kanyang mga baga na sumigla. And of course, iwasan din na maging overweight ang bata. Ayon kasi sa mga eksperto, ang mga obese at overweight ay may higher risk na mag-develop ng asthma at mas malala ang kanilang mga symptoms.